Nagbabalik ang Oplan Kalaman dahil okay sa DepEd ang may alam. Noong nakaraang episode ay ating kinilala ang School-Based Feeding Program o SBFP. Ngayon naman ating alamin ang isa sa mga mahalagang component ng SBFP, ang Hot Meals at Nutritious Food Products o NFP. Bago pumasok ang pandemya dala ng COVID-19 noong taong 2020, ang hinahain sa mga benepisyaryo ng programa mula Kinder hanggang Grade 6 ay Hot Meals. Ito ay binubuo ng kanin at ng ulam o ng ibang pagkain na niluluto tulad ng veggie patties, chicken tinola, sopas, lugaw at iba pa. Ito ay nakabase sa cycle menu na ginagawa ng ating mga masisipag na school feeding coordinators. Ito ay pinagtutulungang ihanda ng mga core group ng bawat paaralan na binubuo ng mga guro at parent volunteers. Ang mga cycle menus ay base naman sa mga standardized recipes sa develop ng DOST-FNRI, malunggay at indigenous recipes sa develop ng DepEd, at iba pang standardized recipes sa ginawa ng mga partners tulad ng Jollibee Group Foundation at International Institute of Rural Reconstruction. Sinisigurado ng DepEd na ang mga hot meals ay nagtataglay ng 1/3 ng recommended energy and nutrient intakes para sa mga 6 to 12 years old. Nang dahil sa COVID-19, nagkaroon ng ibang implementasyon ng SBFP. Sa pagnanais ng kagawaran na maipagpatuloy ang school feeding, dito ay pinakilala ang Nutritious Food Products o NFP. Ito ay bunga ng pakikipagtulungan ng DepEd sa DOST-FNRI upang makabuo ng mga NFP. Ang mga NFP tulad ng Rice Mongo Curls na galing sa bigas at monggo, Nutty Fruity Bar na ginawa sa brown rice, nuts at dried fruits, at ang pagbabalik ng Nutriban na mas pinasiksik sa sustansya at tinawag na Enhanced Nutriban o E-Nutriban. Ito ay may protina, vitamin A, iron, calcium, potassium at zinc. Ang E-Nutriban ay may 5 variant: squash, yellow sweet potato, orange sweet potato, purple sweet potato, at carrots. Ibig sabihin ito ay nilagyan ng sangkap na tunay na kamote, kalabasa at carrots upang lalo itong maging mas masustansya at masarap. Nagkaroon din ng karaba ng Milky Bun gawa ng Philippine Carabao Center, Iron Fortified Rice o IFR, ready-to-eat food products tulad ng champurado at rascaldo, at dagdag na pagkain gaya ng root crops, eggs, fruits and vegetable food products tulad ng banana chips at fruit juices. Samantala, isa sa NFP din ang IFR o Iron Fortified Rice. Ang pamimigay ng Iron Fortified Rice ay sinusuportahan ng RA 8976 o the Philippine Food Fortification Act of 2000. Ito ay naging bunga dahil sa kakulangan ng micronutrient ng mga mag-aaral. Nakapaloob sa naturang batas ang pagpapatibay o fortification ng mga bigas na haluan ng iron upang masugpo ang iron deficiency anemia. Ito ay binibigay tuwing Biyernes sa mga benepisyaryo. Nagkaroon ng paraan at kanya-kanyang inisyatibo ang mga regional at schools division office focal persons at maging ang mga paaralan upang makarating ang NFP at gatas sa mga benepisyaryo. Ito ay dinala sa bahay-bahay ng mga benepisyaryo o pamamagitan ng home distribution. Ito ay minsan isinabay din sa pagkuha ng mga module na kinukuha ng mga magulang sa paaralan. Hindi inaasahan ng simultaneous na pagdidistribute ng modules at NFP ay naging epektibo upang mahikayat ang mga magulang na magtungo sa paaralan upang kumuha o magbalik ng mga module ng kanilang mga anak. Naibigay ito sa halos 3.2 milyong benepisyaryo noong 2022 at 2023. Samantala ngayong 2024, nagkakahalaga na ng 25 pesos ang NFP kasama ang operational expenses na 2 piso. Ngayong pumasok na sa new normal, naging madali na ang implementasyon ng programa. Nagkaroon na muli ng face-to-face feeding sa mga feeding areas ng mga paaralan. Ngayong pumasok na school year, may ibang lugar na sa Pilipinas ang nagbalik sa pagbibigay ng hot meals. 2 o 3 beses sa isang linggo dahil sa mga central kitchens kasama ng mga nutritious food products at gatas. Nagkaroon man ng pagsubok ang programa, ito ay hindi inalintana upang matulungan ang mga benepisyaryo na maging maayos ang kanilang kalusugan.
Isa din sa pinagmamalaki ng programa ay ang pagsuporta nito sa buy local products ng gobyerno. Maraming magsasaka at kooperatiba na nagsusupply ng prutas, gulay, itlog at iba pang agricultural products ang nakinabang sa programa. Tone-toneladang kalabasa, carrots at kamote ang binili ng mga e-Nutriban adopters upang ihalo sa e-Nutriban. Marami din ang nag-serve ng itlog dahil ito ay nagtataglay ng magandang uri ng protina na mainam sa mga bata. Sa susunod ay atin pangaalamin ng mga parte ng school-based feeding program ng Kagawaran. Maraming salamat. Ito muli ang Oplan Kaalaman dahil okay sa DepEd ang may alam.